I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako po mga kababayan, mayroon tayong upload videos, updates. Nako. Siyempre, shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hello, ayan mga bes. Nako, namimiss natin si General Torre, naabangan ko nga talaga siya sana mabigyan siya ng pwesto talaga, sayang yung galing niya. But anyway, nako, kailan ba ang trials ni dating Pangulong Digong? Hindi pa natin alam hindi pa alam kung kailan, no exact date. But anyway, sabi po dito mga bes ng Global Daily Mirror, okay? Sabi diyan, to reconfirm he may testify versus Duterte at ICC. Agay, nakaw, lalong madiin ito. Kung natatandaan nyo mga bes, si dating PNP Chief General Torre, na-assign po yan sa Region 11, sa Davao. Ano bang posisyon niya doon? Correct me if I'm wrong. Siya po ang pinaka-head doon, So, ibig sabihin, marami siyang alam. Nako po. Ito lang si dating PNP Chief Torre. Maraming alam ito maraming alam yan. Hindi lang nagsasalita. Baka sa ICC siya magsalita, mga kababayan. Former Philippine National Police PNP Chief General Nicolas Torre III confirmed he may testify against former President Rodrigo Roa Duterte at the International Criminal Court, which is ang ICC, if the ex-leader's trial poses true in relation to the tribunals probe into the ex-leader war on drugs campaign during his term. Not only his term, of course, he was a mayor in Davao. So, that time, it's already starting alam nyo na, yung pagkitil ng mga tao. Bakit nasabi ko yan? Because, yun po ang sinabi ni Mr. Matubato. Sabi niya, 24 years. Kumikitil siya. Dahil utos ni Digong. You see, mga bes. That's why, di ba? Deserve niya na makulong for life in prison. Yun po ang batas sa mundo. Kailangan kastiguhin para mabigyan ng hustisya ang mga namatayan sa EJK. Yun ang importante ayan Yes, actually, I have given my disposition already. Reply, Story when asked about the matter in an interview stream on November 5, 2025. Yesterday yan. The Nation former top cop adds he is just waiting kung kailan nila ako ipipresent sa ICC case. Paano yan? Nako, baon na baon ito si Lolo Digong ng mga DDS. Diba? Ako naman, mga kababayan, ako ginagalang ko din ang dating presidente. Pero, pagdating po doon sa mga nangyayari, wala po tayong magagawa. Kasi, batas po ang nagsasalita. Alam nyo, pagdating sa batas, walang matanda, walang bata. Makukulong at makukulong ka. Pag na-found out na talagang guilty ka. Diba, ang daming matanda na nakakulong sa mga kulungan ngayon? Iba nga, 70, 80, nandoon pa rin. See? Ayan. Siyempre, ibig sabihin, siyempre, dating Pangulo, may nagagawa naman siya, pero hindi 100%. Pero, nalaman din po natin, ang daming kapalpakan. Well, ang problema lang kasi dati kay, dating Pangulong Digong, pabaya. Hindi siya marunong manita. Pabaya siya hindi siya marunong mag-inspeksyon, hindi po siya marunong mag-usisa, magbusisi. Wala pabaya. Pinabayaan niya doon sa mga taong halang din ng bituka. Di ba? Kasi mismo siya, ganun din halang din ng bituka niya. Kumikitil din ng tao. Siya po ang nagsabi niyan. At nagnakaw siya, sabi din niya yan. Kaya nasabi ko halang ng bituka. Kasi protector ng mga Lords of Lords yan
Sabi ni Mr. Las Cañas eh. Oh, di ba? Kaya dapat lang na deserve niya makulong talaga. For life. Actually, nakakulong na siya eh. Kaya galit na galit ang mga DDS eh. Kasi pinakulong daw ni Pangulong Marcos Jr. Wala tayong magagawa. Batas po yan. May warrant galing sa ICC. Oh, hindi naman siguro si Raulo ang Pangulong Marcos Jr. Ipapadala niya doon na walang kasalanan yung tao. Natural, may kasalanan. 2017 nga ang kaso na sinampa ni Trillanes eh. Ay, nako. Aside from this, so ibig sabihin guys, no? Naghihintay lang si dating PNP Chief Torre kung kailan siya ipipresent sa ICC. Nako po. Aside from this, the 4-star general sabi dito, aside from this, the 4-star general say he is also testifying against the 30 known close ally Kingdom of Jesus Christ, which is ang KOJC founder, Pastor Apollo Kibuloy, who is currently in detention over complaining of alleged and qualified human trafficking. Agoy, hindi ko na binasa yan mga besa. Masilan. Ayan. Naku, delikado kayo dyan. Oy, mga kababayan, abangan po natin baka ma-extradite ito si Kibuloy papuntang Amerika. Pero hindi natin alam kung kailan. Nako. Tory believe it's his obligation to do this. Yes. Nako, dagdag yung mga witness ni Digong. Obligation natin yun. Ito ang dapat na paraan. Kung may nakita tayong mali, we seek redress sa proper forum, and the proper forum is always the court, hindi yung kalsada. He says, tama po. Kaya ito may may prinsipyo ito talaga si General Torre. Torre was instrumental in highly publicized apprehension of both Duterte and Kibuloy. Yes. Siya po ang both talaga na isa po ay pinamumunuan niya para hulihin itong dalawang taong ito eh. Kaya nga sabi ko, ako'y naghinayang naway ibalik siya. Pwede naman siguro sa ibabalik, diba mga beswa? I don't know. Correct me if I'm wrong, guys. He was Police Regional Office 11, PRO 11 Director with the rank of Brigadier General. Oo nga, siya pala ang director. Sa Region 11, Davao. When he spearheaded police raids against Kibuloy that ended up in 2 weeks siege at the latter's KOJC compound in Davao City last September 2024. Talagang sinubaybayan po natin ito mga kababayan. Grabe talaga si PNP Chief General Torre nung panahon na yun eh. Matindi. Wala siyang sinasanto. Kasi trabaho niya po yun. In March 2025, Torre as then PNP Criminal Investigation and Detection Group PNP CIDG Director with the rank of Major General personally headed operation and assistant the Interpol in serving the ICC arrest warrant against Duterte on Philippine shores. Nagiging PNP CIDG siya eh. Ayan. Duterte is now detained at the ICC facility in The Hague, Netherlands, where he is facing charges of alleged crime against humanity. Woohoo! Nako po. Nako, magharap. Ang dating mag-boss. Siyempre, dating commander-in-chief niya yan, di ba? Ayan. Ganun naman talaga eh. Kahit kapwa mo Pilipino, kung nagkasala ka walang patawad. Kasi batas ang sandigan natin eh. Di ba? Kung walang batas sa Pilipinas, sa buong mundo, lahat ng tao kriminal. Totoo yun. Mabuti may batas na binigay sa atin ng Panginoon. Kung wala, lahat ng tao, magiging salaula na. Ibig sabihin, kung walang batas sa mundo, I think hindi ganito ang buhay ng mga tao sa mundo. So, yun, mga beswa. Ito lang pinaka latest updates ko sa inyo. Galit na galit yung mga dailies, guys. Totoo yun. Tingnan nyo sa comment section. Sabi, Gogo, General Torre para for life in prison. Ano ang dahilan? Magkano ang dahilan, General Torre, na mag-testify ka? Kulang pa ba yung ginawa mo? Pag-kidnap? Hindi.
Hindi pag-kidnap yun. Legal yun. Wrong narrative lang yung ginagawa nyo eh. Oh. Diba? Kailang gawang istorya nyo yung kidnap. Legal po yan. Saksi ang buong mundo na legal ang pagkidnap. Walang siraulo na illegal ang pagkidnap. Ika nga, walang siraulo, no? Na hulihin mo ang isang dating pangulo na walang warrant of arrest. Walang ganon. Sa mga DDS lang mayroong ganon. Wala daw due process Talaga ng mga DDS mapuro lang mga utak no? O gumawa ka ng tama para alam mo ang mali. Sus. Walang karma. Walang karma. As in, kung umalis man siya sa kanyang posisyon, yun po kusa niya. Di ba? Tama lang gawin mo yan. Pagkatapos term ng iti Marcos, ikaw naman ang kawawa. Ano yun? Ay sus, wag na kayong umasa na manalo si Sara. Sus Mario Joseph. Wag na kayong umasa. Isa kang tunay na makatao, Chief. Yes. O kahit hindi ka mag-testify, Trillanes is enough to stay Lulu Digong until 2055. Dako, wala na, oy. Baka abo na si dating Pangulong Digong. Sa edad niya ba naman, di ba? Sabi ng BF niyang Attorney Roque, nilaglag na si Lulu Digong ni Roque Wick. Di ba? Alangan naman, kakampi ka kay Duterte, syempre, against ka sa kanya. Siraulo ka pala, mag-testify, alangan kakampi. Go ahead, it's a very reason you become chief PNP. Yes. Mga DDS yan, guys. Great Honorable General Torres, salute to you. Yes. Pambihira ka naman, General, hinuli mo na. Hero na nga mga DDS. Hero ng mga DDS, tapos titisigo ka pa. Laban sa kanya, idagdag mo pa na binisto mo na duwag si Basti. Correct. Di ba? Gumawa ng kasaysayan si General Torre. Totoo yun, guys. Kaya gusto ko maibalik siya sa pwesto Pera lang katapat na sa dignity, no? Hindi po lahat nakukuha po sa pera. Yan ang pakatandaan nyo. Yung mga halang lang ang bituka ang nakukuha sa pera. Tulad nyo mga DDS. Yun lang yun. Kasi karamihan sa inyo, bayaran kayo Yun ang sabi ni Peebles. Di ba? So, yun mga beswa. Galit na galit ang mga DDS. Di na rin nadala itong si Torre na ito. Inalalag na nga ang himod pa din. Hindi, walang lalaglag doon. Siya mismo ang kusang umalis. Di ba? Kayo naman, Hindi ganon. So, dahil dito mga kababayan, ano po masasabi nyo? Ang aking pinaka-latest update. See you again when next upload. Bye. Babus. God bless Philippines. There's more.